Hello, good morning everyone. Today is, anong araw pa ngayon? Wednesday po ba ngayon? It's March 13, 2025 syempre. Ayan, good morning guys. Katapos ko lang maligo. Anyway, dito na tayo sa ating beauty secret. Konti na lang yung ating aking ginagamit. So, ayan guys. Alam nyo guys, may kukwento ako sa inyo ha. Wala akong tulog mula. Umakyat kami is alas 2:30. 2:45 pala yun. Tapos, alam mo ba yung siguro, ganun talaga pag ikaw ay may edad na. Ang hirap kumuha ng tulog kasi ganun ako eh. Tapos, hindi kasi ako nakagawa ng yung cloves at saka green tea kasi pag tuwing gabi kasi yun yung iniinom ko. Nakalimutan kong mag-inom nun. Ngayon, hindi ako nakatulog as in. Alam mo, pag hindi ka makatulog, tapos scroll ka dun sa cellphone mo, tapos yung nakikita mo yung mga video, kung anong mga pangyayari dyan sa Pilipinas ngayon. Parang nakadagdag tuloy ng stress sa sarili natin, no? Yung magkaroon ka ng imbis na kaya minsan talagang hindi ako nanonood ng mga balita kasi parang naapektuhan ako na about sa mga hindi ako mahilig kasi yung katulad ng iba na mga content creator dyan na yung bang gustong-gusto nilang pag-uusapan about sa yung ating country na yung kaguluhan, mga ganyan. Tapos katulad ngayon ng mga issue ngayon na yun nga bilang isang Bisaya, syempre naapektuhan ka din dahil kahit papaano naman mas maganda naman yung kinalabasan doon sa mga yun na ayaw ko lang kasi pag-usapan about yan kasi umiiwas ako sa mga isyong ganon, pero parang nakaka-apekto at daming sa buong mundo ang pangyayari kay Tatay D. Tapos parang nakakatakot ba, kaya wala talagang ibang maano natin, no? Matawag kung hindi higpitan lang natin yung ating pagdarasal na naway okay yung ating bayan dahil yung lugar natin is sa Pilipinas ay parang naisama na sa listahan sa kung anong mangyayari. Kaya wag na lang sabihin sana. Wag naman. Kasi, alam mo ang ating lugar ay mahirap na nga. Maraming mga nagugutom. Maraming may mga sakit. Tapos, ganun lang. Kumbaga, mawawala lang tayo sa mundo na walang kalaban-laban. Dahil, lahat ng mga Pilipino ay hindi talaga nagkakaisa. Dapat wag kakaisa na lang. Hindi yung ang dami pang mga rally. Kaya minsan yun din yung iniisip ko. Kaya sa totoo lang, ini-ignore ko lang yung kaya hindi ako masyadong nanonood ng mga balita kasi once na nanonood ako, parang yung bang lalo na't may mga nagbabalita na nagbabala sa lugar natin. Syempre, nandito ka sa malayo. Kumbaga, yung mga pamilya mo. Parang ang hirap. Yung lagi mong iniisip na gano'n. Parang yung utak mo ay pagod ka na, no? Pagod na, pero iniisip mo pa rin na hindi ko alam kung bakit kaganito ang mundo natin. Kailangan magdasal lang tayo. Mahigpit na na huwag naman
Huwag namang mangyayari sa lugar natin. Kasi tulad dito dati sa Saudi, nangyari na rin dito eh. Kaya mahirap. Kaya hindi ako nagbabanggit, hindi rin ako kumbaga, ginagawa kong content, kung ano mang issue ngayon. Kasi mahirap na. I don't like politics. Mahirap ng ganyan. Kailangan kung yung mga gumagawa ng mga kailangan may knowledge about dyan. Pero kung sa naapektuhan sa sitwasyon na yun lang, naapektuhan lang tayo dahil syempre tayo yung mga naghahanap buhay sa pamilya, lumalayo tayo para sa pamilya natin. Tapos kumbaga lagi tayong nag-aalala. Kaya hindi ako makakatulog talaga. As in, maliban doon sa nalipasan ako ng antok kasi night shift bali yung trabaho dahil Ramadan. Actually, dapat hindi ako maligo kasi talagang 2 hours lang yata ang tulog ko, or masasabi ko wala akong tulog talaga, as in. Kasi nag-alarm na ako eh. Nag-alarm ako ng 9:30. So nag-alarm na siya. Pinatay ko na nga eh dahil gusto ko talaga pumikit ng hindi ko talaga siya maano. Kaya si Lord na talaga ang bahala. Sa pagtatrabaho ko dito sa abroad, siyempre hindi ako laging busy, pagod. Siyempre may karamdaman din, pero bawal magkasakit po kasi dito. Kaya kakayanin hanggang kaya pa. Kapit lang talaga kay Lord. Kumbaga siya lang yung before ako magtatrabaho, talagang nagdarasal ako lagi na sa araw na to, guidean niya ako sa mga ginagawa ko. Kasi kahit sa bahay ka lang, especially dito sa pagluluto, lalo na Ramadan, so, ang dami-dami yung ginagawa. Kung nakikita nyo naman sa mga content ko sa pagbibideo, hindi pa yan lahat ng video na pakita ko sa mga ginagawa ko. Kaya nakakapagod at magdasal lang talaga. Yun lang talaga ang ating sandalan, si Lord. At hindi ka talaga niya pababayaan. At sana malampasan natin yung mga crisis sa buhay natin, lalo na sa ating bansa bilang isang manggagawang Pilipina. So kailangan magdasal talaga tayo, as in magdasal. Wala na tayong iba pang gagawin kung hindi pagdasal natin yung peaceful ng ating bayan. At sana'y hipuin ng ating Panginoon ang mga taong hindi natin nakakasundo, hindi makasundo ng bayan. So parang ang lalim na yan ang pag-uusapan. So kailangan may knowledge tayo dyan. Basta magdasal na lang tayo. Si Lord na lang talaga ang bahala. Siyempre, pag sinabi natin si Lord na lang ang bahala sa lahat, pagdasal natin yun. Hindi yung sasabihin lang natin na si Lord na lang. Hindi ganun. Kaya mananalig tayo lagi at yun, huwag mong padala sa mga ano man yung nakikita natin. Kasi minsan yun kaya din nakakasira sa atin bilang tulad yung naho-homesick dyan, tapos makarinig ng mga ganito, ganyan.
So, yun lang masasabi ko habang ako'y nagagayak. Dahil sobrang dry skin yung aking ano. Ilagyan ko siya ng hand lotion. And guys, thank you for watching guys. At ako'y magagayak na. Bye and see you later.